Ating pag-uusapan sa videong ito itong si Raffy Tulfo at kanyang mga kapatid. Kasi doon sa mga inilabas na survey nung mga nakarang araw ng Publicos at Pulse Asia is lumalabas na pumapasok na itong si Ben Tulfo at si Erwin Tulfo dyan sa pagka-senador. So ang tanong dyan is iboboto ba siya ng mamayang Pilipino at payag ba kayo dito sa tatlong Tulfo na magkakaroon sa Senado. So yun ang ating pag-uusapan sa videong ito, pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe muna dito sa ating YouTube channel para kayo ay updated sa issue ng bansa. So naglabas ng survey mga kapolitika itong Publicos at Pulse Asia sa pagka-senador kasi mag-election nga next year at itong si Ben Tulfo at si Erwin Tulfo ay pasok sa Magic 12. At napag-usapan na rin natin ito doon sa ating preview sa mga talakayan na itong Tulfo brothers is nadadala sa popularity ni Raffy Tulfo. Kasi si Raffy Tulfo nga 'di ba meron siyang 27 million na followers sa YouTube. So yung kanyang popularity sa social media talaga is nabitbit niya yung kanyang mga kapatid kasi known nga sila sa mga public service, doon sa mga away asawa, doon sa mga away ng utang at yung mga police officials na kung saan is napapakulong at yung mga awayan ng mga kabit-kabit. So yun po yun ang known dito sa Tulfo na public service. Now, naglabas din ng survey itong Pulse Asia which is lumalabas doon na nangunguna itong si Raffy Tulfo na may 35% at pumapangalawa nga itong si VP Sara Duterte na kung saan is nasa 34% lang. So bakit natin ito pinag-uusapan mga kapolitika? Kasi ito palang mga kamag-anak ni Raffy Tulfo, example itong si Erwin Tulfo nasa party list, so isa siyang congressman. Itong kanyang may kamag-anak din siya na congressman dito sa Quezon City. At yung kanyang asawa is nasa party list din. So, ang nakikita natin dito is merong political dynasty. Kasi pumapasok na sa limelight ng politics itong mga Tulfo. At hindi naman yan bago sa ating Pilipinas. Pero ito talaga is doon na rin pupunta or doon na rin yung direksyon ng mga Tulfo. Papunta na rin siya sa political dynasty. Hindi naman natin kini-question itong kakayanan ni Tulfo kasi meron naman siyang authority at magaling talaga ito, hinahangaan ko ito dati. Pero yung question natin dito is kaya ba niyang banggain kasi yung mga issue na kanyang tinatopic or kanyang pinag-uusapan dun sa kanyang mga public service at even dito sa mga hearing niya sa Senado is wala pa naman talaga siyang napapatunayan na napakulong na or nakasuhan na halimbawa yung sa PCSO, 'di ba? Yung sa PCSO is nagkaroon doon ng hearing kasi bakit sunod-sunod yung mga nanalo dyan sa PCSO. Sabi niya pa, napakatapang niya na sinabi na magkakaroon daw, mag-hire daw siya ng private detective para imbestigahan itong mga nangyayari dyan sa PCSO kung talaga bang merong dayaan na nangyayari or merong kuntsabahan kasi sinasabi na kung saan is nasa loob lang daw yung mga winners. Okay, so but hindi naman talaga natin alam yung katotohanan, sinasabi lang natin yung ano yung naging takbo ng investigasyon doon sa Senado. At nakapagtataka lang bakit hindi na nasundan itong hearing dyan sa Senado. Maraming nagsasabi na baka nagkabayaran daw. Okay, but again, hindi natin alam at kasi totoo naman hindi na talaga siya natuloy. So ano ba nangyari doon sa investigasyon? At doon sa investigasyon sa DepEd, marami rin siyang ginawang mga hearing. So ano na ba ang nangyari doon? So itong mga isyong ito is parang puro na lang for grandstanding. Okay, parang puro na lang pagpapasikat. Yun ang nakikita natin dito mga kapolitika. At do you think na walang nagpupondo kasi itong mga politikong ito, itong mga malalakas na politiko, mga kandidato is pinupunduhan po yan ng mga businessman or yung mga negosyante na may mga personal na interest. So for example, yung mga nagtatayo ng mga gusali. So kumbaga itong mga nagtatayo ng mga negosyo sa ating bansa
Kasi yung after ng election yan, kung nanalo yung mga manok nila, meron yung mga projects sila na kung saan is for their personal benefits. So when we say personal benefits is hingi yan ng favor doon sa mga kandidato na ipanalo nila, na pinunduhan nila during election. So yun po yun ang takbo mga kapolitika. So itong sila Tulfo, itong mga Tulfo brothers ngayon is may mga kumakausap na sa kanila na malaking tao niyan na punduhan, just like yung nangyari kay Grace po, pero si Grace po is hindi naman siya nanalo, pero pinunduhan siya ng mga kuhangko pero hindi siya nanalo, di ba? So yun din po ang mangyayari dito. So ang mangyayari dito mga kapolitika is wala pa ring pagbabago talaga, even though sila yung nasa posisyon, sila yung nasa kapangyarihan, sila yung nasa gobyerno. Kasi once na magpapahawak ka, once na kumausap ka rin dito sa mga malaking taong ito, is ibubuyo mo rin yung sarili mo, nahawakan ka nila once na ikaw ay nasa posisyon na. So yun po ang kalakaran doon. At bakit walang nangyayari dito sa mga hearing ni Tulfo? Kasi ang sinasabi ng ilan is kung hindi ka daw viral or hindi ka daw sikat, is hindi ka papatulan ni Tulfo dito sa kanyang mga segments. Okay? At kumbaga for the sake of the views lang itong ginagawa ni Tulfo, at for the sake na siya ay sisikat, na kumbaga sasabihin ng tao na uy, matapang ito yung buboto natin. Yun po yun. At yung mga example dito sa kanyang station, di ba? So yan ay may mga personal na interest din sa kanyang TV na kung saan siya nag-work dati dito sa kanyang station. So yan ay mga personal interest na kung saan is hingi ng favor yan once nasa posisyon na itong sa Tulfo. At yung political dynasty nila, doon na rin sila patungo. Kumbaga, pareho na rin nila Cayetano, di ba, nila Villar. Meron kung saan is lahat sila, most of them is nasa politics na. So parang ganito na rin ang mangyayari kila Tulfo. Hindi ko lang alam ano yung inyong opinion or ano inyong pananaw, pero ito po yung personal na opinion ko at personal na take ko dito sa mga nangyayari kay Tulfo. At di ba dati mayroong issue itong si Tulfo kasi binigyan ng favor ito ni Duterte na umupo doon sa DOT, sa Department of Tourism. At meron ding issue doon na kung saan yung mga foods daw na overpriced, kasi di ba nagpo-promote sila ng mga pagkaing Pinoy, yung mga lutong Pinoy, nagpo-promote sila sa ibang bansa at meron silang website. At nagtataka yung inimbestigahan itong si Erwin Tulfo bakit overpriced yung mga pagkain na pinopromote nila, kasi meron silang kinokontract na mga tao. So overpriced po yung mga presyo noong mga kontrata nila. So dito pa lang is meron ng ang point dito is questionable na, at hindi nga 'di ba na nakasuhan siya doon, kasi si Duterte hindi naman mahilig sa mga kaso-kaso. Kung ikaw ay malapit lang sa kanya, parang tinuturing niya yung iba is kaibigan, even though yung mga kinakaibigan niya noon is ngayon is binabaliktad na siya, itong former president. Yun lang nakakalungkot, kasi yung mga sinusuportahan ni former President Duterte dati is ngayon is tinatraidor na siya yung iilan, at yung iba is binabaliktad na siya. Okay, so itong si Tulfo, ang bottom line dito mga kapolitika is hindi ba talaga, sincere ba talaga itong mga Tulfo sa kailang public service na mapaunlad ang Pilipinas at yung buhay ng mamayang Pilipino, or baka matulad lang rin sila ng mga nakaraang mga nasa posisyon, okay, na kung saan is naging walang pagbabago yung buhay ng mga Pilipino. Maybe yung ilan, yung mga natulungan ng public service ni Tulfo, but as a whole nation, ito ba ay mangyayari sa mayang Pilipino in case na itong si Tulfo ay maging presidente? Para sa akin mga kapolitika is I doubt it. Maging pareho lang din siya ng mga nasa gobyerno. At ang possibility dito kasi itong si Martin Romualdez nga is malabo nga siyang mapili ni Bongbong Marcos, kasi mahina siya sa survey. Baka itong si Tulfo is aampunin ni Bongbong Marcos at siya ang imamanok sa 2028 na election. Pero ang sabi ni Erwin Tulfo is hindi daw tatakbo itong kanyang kapatid, but I doubt it, kasi narinig na natin ito sa mga previous na politicians. Okay? So yun lamang ating masabi mga kapolitika hinggil sa isyong ito. Kayo, ano ang inyong masabi? Pabor ba kayo na si Tulfo ang maging presidente at ang kanyang mga kapatid ay dyan sa Senado? Please comment down below and don't forget to like and subscribe for more videos.